ano ba nangyari sa Club Pilipino kayo na? Kwento mo nga. Ano ba ang malaking pasabog ito nangyari ito ah? Yes, Kuya Jen, kanina nga kabilang tayo doon sa mga kagawad ng media na pagdating natin doon sa venue, medyo nag-aayos pa nga. Akala namin late na kami. Wala kaming idea, Kuya Jen, kung ano ba yung sinasabing malaking expose. Di nga rin namin na-identify ng mga sundalo yung sunod-sunod na dumating sa venue na hindi rin namin napansin dahil sa bilis ng mga pangyayari. At nung nagsalita na si Atty. Baligod, doon natin nalaman na ito ay may kinalaman nga sa mga mali-maletang sura o pera na dinideliver. At yung mga sundalong ito, mga ex-marines ito, ay kasama sila doon sa mga maraming pagkakataon na nag-deliver sila ng mga mali-maletang pera. Sabi nga, doon sa bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi lamang sa Forest Park, kundi maging sa Ilocos Norte. Gayon din yung ibang mga kongresista, may mga senador, mga media, sa sektor ng media, Kuya Jen, di ko alam kung mga yung particular na sinasabing tumatanggap din o tumanggap din ng mga mali-maletang pera, na itong mga perang ito ay sinasabing galing, Kuya Jen, sa pera ng taong bayan na sa pamamagitan ng mga flood control project. Alam mo naman na ito ay talagang pinaimbestigahan pa nga ng Pangulo. At sabi ng affidavit, Kuya Jen, binanggit ni Atty. Levito Baligod, ay itong mga mali-maletang pera na ito ay dumadating doon sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 sa Pasig City. Galing sa mga contractor mula sa iba't ibang lugar sa buong bansa, Kuya Jen, ito hindi pa raw nila nakukuha yung kontrata pero nagre-remit na sila ng pera. At kabilang itong mga Marines na ito, itong mga sundalo na ito, sa tumatanggap ng mga maleta, binubuksan, binibilang, tapos isinisilid ulit doon sa maleta. Pagkatapos noon, dadalhin naman doon sa ilipat doon sa parang condo or house unit ni Kong Saldico sa BGC naman. At doon ay muling inaayos bago naman i-deliver kung kani-kanino, Kuya Jen. No? Pinatutunayan lamang nitong affidavit ng mga sundalo na ito na mga kasamahan ni Master Sergeant Orly Guteza na ngayon na hindi malaman kung nasaan. Para nagko-corroborate itong kanilang mga testimonya doon sa mga nabanggit na rin naman ni Master Sergeant Guteza sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Halos umaabot daw sa 805 billion pesos, almost a trillion pesos yung na-i-deliver nitong mga sundalo na ito. Bukod dun sa issue nung pagde-deliver ng maleta sa halimbawa sa isang congressman, dineliver yung mga maleta. Ang ginagawa daw nito mga sundalo na ito, Kuya Jen, ay nagpipicture din sila, pinipicturean din nila yung bahay, yung kabuuan ng bahay, kung kanino sila nag-deliver, pati nga doon sa mga media operator, sabi nila. Ganun yung kanilang style. So, kaya may mga pinakita silang mga pictures kanina doon sa isinagawang press con, kung saan nakita pa nga sa background ng isang picture nandoon si Master Sergeant Guteza na sinasabing parang pinalabas pang sinungaling daw ng kung sino may nagpapalit ng kanyang affidavit sa Department of Justice yata yun, na pinalabas pang sinungaling si Guteza at hindi kasama doon sa nag-deliver. Well, in fact, yung picture na yun magpapatunay na kasama siya at alam niya yung ganitong mga pagde-deliver ng maleta. Hindi lamang doon sa GC nila, kasi may GC itong mga ito, Kuya Jen, kung hindi man kasama yung isa-dalawa or dalawa lang yung kasama doon sa delivery, nalalaman din ng iba dahil doon sa kanilang group chat. Bukod dyan sa issue na yan, Kuya Jen, ay lumabas din doon sa press con
na hindi lang matataas na opisyal ng gobyerno mula sa Pangulo hanggang sa mga mambabatas, sa mga senador, mga personalidad, maging yung mga pumasok o pumuntang mga investigador ng International Court, Criminal Court o ICC dito sa Pilipinas ay kabilang din dun sa nakinabang dahil inutusan itong mga sundalo na magpapalit ng pera, parang peso dollar, palitan ng piso sa dolyar. Ayan, nasa $2 million yung halaga nung naipapalit nila. At yun, yung pondo ay binibigay kay dating Senator Antonio Trillanes na siya ang nagpapadala ng mga iimbestigahan itong mga ICC na ito. So, ibig sabihin, ang pera ay ginamit din ng gobyerno sa pamamagitan ni Saldico na nagbigay naman kay Trillanes na sila naman ang gumastos ng lahat ng gastusin itong mga ICC investigators habang sila ay nandito sa Pinas, yung kanilang hotel accommodation, yung kanilang condo, yung kanilang pagkain, mga sasakyan. Pero minsan daw hindi naman sila nakita sa government area or lugar, kundi sa mga private areas sila nagkikita-kita, Kuya Jen. At yung mga pinapadala ni Trillanes, yun yung mga kanilang iniimbestigahan or tinatanong, ini-interview doon sa kaso naman laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod doon, lumabas din na itanong din natin sa press con na kung yung bang impeachment ay yung mga lumagda daw doon ay tumanggap ng pera mula din sa mga maletang pinapadala nila from Saldico na bit-bit nitong mga sundalo na ito, Kuya Jen. Ang plano ng grupo ni na Attorney Baligod, Kuya Jen, ay susumiti nila sa Office of the Ombudsman yung affidavit itong mga sundalo na ito kasama yung mga ebidensya para magpapatunay doon sa kanilang mga testimonya na in fact ay kasama rin pala si Ombudsman Crispin Boying Rimulya doon sa kanilang reklamo. Although tanong natin kung maasa ba sila na ito ay uusad sa Ombudsman, ang sabi ni Atty. Baligod, kahit na hopeful pa rin sila na baka kahit manipis na meron pa rin si Ombudsman Rimulya. But definitely yung kanilang pagsusumiti doon ay process din yun na kung actionan man yun o hindi, at least nag-file sila at malalaman nila talaga kung itong si Ombudsman Rimulya ay gagawa ng aksyon dito sa kanilang isusumiting mga affidavit. Bukod doon, Kuya Jen, hindi lamang mga nasa executive, legislative ang sinasabing tumatanggap, kundi maging sa COMELEC. Binanggit din nila yon dahil, Kuya Jen, ito daw ay nagamit din sa eleksyon. Pero marami pa siyang gustong sabihin, pero sabi niya may pagkakataon, may tamang panahon para dun pa sa iba nilang mga gustong ibunyag. Meron nga hindi nakarating na 12 pang sundalo. Yung 2 ay nag-beg off dahil sa yung kanilang mga asawa ay nagtatrabaho pa sa gobyerno, baka maapektuhan. Yung 10 naman ay standby. Ito yung mga handaring lumabas sa tamang panahon, Kuya Jen. Sila ay handang. So sa kabuuan din, Yes, sa kabuuan, ilan daw lahat talaga yung tauhan ng Marines na lalantad dapat? Ang nakita natin kaninang nihahandakan na mga upuan, Kuya Jen, ay 25. 25 lang. So, ang lumabas kanina, although nakuha natin yung mga pangalan, dahil hindi masyadong malinaw yung pagkakabanggit ni Attorney Baligod,
may mga 18 yung kanyang sinabing pangalan. Pero ito bang nandoon kasama mga sundalong ito, active pa ba ngayon sa service? Ano na status nila din? Sabi niya, Kuya Jen, mga dating sundalo, mga Marines ito, Aha. na-assign kay Zaldico at pagkatapos, nung nangyari na nga lahat itong mga flood control anomalies, scandal, umalis ng bansa si Zaldi, din nakabalik, doon na sila nagsimulang makaranas ng pananakot, kaya napilitan din silang lumantad. So, Hindi sila lumalanta dahil hindi nila alam na galing pala sa masama yung mga pera na dinideliver nila. Nalaman lang nila nung makita nila sa yung ginagawang investigation sa flood control. Kasi kung alam daw nila yon una pa lang, ay baka hindi sila tumagal dun sa kanilang trabaho. Totoo ba yung nabanggitin ba sa press con yung dati daw may mga nakasama silang pulis, tapos binuburiki yung maleta ng pera? May mga totoo ba yung kinuwentong ganon? Yun ang hindi namin masyadong narinig kanina sa press con. Nasa affidavit lang ata nila. Nasa affidavit lang ng mga sundalo. Pero teka lang, ano daw ang, meron daw ba silang idea kung ano ang kalagayan ngayon ni Orly Gutesa, yung mga kasama nila? Tinanong kanina sa press con yan, Kuya Jen, kung nasa na si Orly Gutesa. Sabi ni Atty. Baligod, wala silang alam, pero meron silang impormasyon na natanggap na nasa ibang bansa na umano si Gutesa. Pinag-abroad na. Yun ang kanilang nakuhang impormasyon. Ayan. Huwag lang tayo magtaha. Baka pag-abroad din itong mga 18 na ito, itong 25 kung sakali. Mabigat-bigat ito. Anyway. Kung mag-abroad po yan dyan. Anyway, salamat na marami ha. Thank you. Oo. Ayan. Pero sa preso, wala binanggit ng mga pangalan, ano? Isa-isa. Meron yung kuya, mga pinagdalhan? Wala yung mga pinagdalhan pa eh. Yung pinagdalhan ng mga pera, nabanggit ba yung mga pangalan? Binanggit ka yung sa bahay ni Pangulong Marcos. Yan. Yung merong senador, may kongresista, yun ang hindi masyadong binanggit yung mga ibang personality. Yung detalyadong pangalan, wala. Okay. Yes. Pero doon sa hawak, binigyan ba kayo ng hawak niyang affidavit, yung pinapakita niyo sa media kanina? Yung makapal. Hindi tayo binigyan, sabi niya isasubmit muna sa Office of the Ombudsman, pero bibigyan daw tayo ng kopya. Sabi niya, humingi naman ako kay Kong yung nagbigay sa akin. Ito parang may sinend siya sa akin habang kausap ko kayo. Pagka yun yung affidavit, isisend ko rin sa inyo. Sige. Okay. Thank you very much. Yan po si Eden, Yan po yung kwento nung press con kayo na, just sa Club Pilipino. Sinagawa, Nelson. Yun nga.